Kuya Bads, may matandang vlogger na naghamon kay Baste ng duelo sa Luneta. Huwag niyo na po pansinin yung mga ganyan tao. Go, go, go. Colonel Grijaldo, mabuhay ka. Yes, Gcash ni Grijaldo, okay, Baste. Opo, hindi po ako po. Pag hinalaan niyo pa ako. Idol support cool. Colonel Grijaldo tayo. Ram, Sisi ganda. Balik na talaga ang Shabu dito sa amin yung dating tingi-tingi na 1.17 panahon ni PRRD, mabibili mo na ngayon na 150. Nalinti ka na talaga. Yes. Di dapat pansinin ang ganun. Tama po yan, Sir Bads, kapag ginipit ang taong nagsabi ng totoo, kailangan naman ay maramdaman niya ang suporta ng taong bayan. Correct. Yan, talaga, para yung mga iba rin, di ba? Hindi rin po sila gipitin. Opo, Sir Badong, sa oras na manawagan kayo, agad-agad tutulong kami kahit sa maliit na bagay. Nakakadismaya itong gobyerno, walang ginawa sa bayan, puro utang ang sinapit ng Pilipinas. Pakita natin na di tayo kayang gipitin ng mga bangag. Subscribe, shares, and likes mga viewers. Yes, support tayo. Tama po, magtulungan tayo kay Colonel Grijaldo. Liwanagin mo talaga, Boss Bats, baka maipit ka. Hindi po. Alam nyo, simple lang naman po, no? Huwag nyo na po ipadaan kung kani-kanino. Direkta na. Meron pong pag nanawagan po ng ganyan si Mayor Baste, tsak yan, meron, maghintay na lang tayo ng ano. Huwag pong yung dadaan pa through. Milyon na yan, makakapag-isip po. PNP chief dapat ibiti ng patiwarik hanggang matodas. Krisam. Ano po maya ni Mayor Baste? Idol Bad, solid PRRD tayo, no vote kay Governor Google. Last 2020 pa, sinasabi ni Trillanes, papasok ang ICC para hulihin si PRRD, pero matatapos na lang ang 2024. 4 years na. Hanggang ngayon, wala pa. Sana may abogado din tumulong kay Colonel Grijaldo. Ay sigurado po yan. Meron naman po siguro. Mga adik na pala ang bagong bayani natin ngayon. Tinalo ng mga OFW sa mga remittance na binigay nila. Galing talaga ni Baste. May malasakit para sa taong bayan. Suportahan si Mayor Baste. Go, go, go. Ayaw talaga tumigil. May nagrarally na nga ngayon. Boss Bad, sana hindi matuloy yung sa balak ng LTO. Isang korap na naman po yan. Bakit ikukulong kahit hindi dadaan sa korte? Kaya po nila. By contempt. Kayo naman, ikaw naman crazy. Oh. Ay, hindi nyo ba naririnig? Kinokontempt nila tapos pinapipili kung saan sa correctional. Di ba sila, dyan na umiiyak sila Kasiong na ikukulong sa correctional tapos biglang magbabago na magsasalita na. Idol Buds, balik daw sa Kongreso si BP Sara. Support BP Sara at pipin daw niyan doon po Kabads. Boss Buds, kahit di ako subscriber mo, ay willing ako mag-donate para kay Colonel Grijaldo. Marleip, gandang hapon. Kung hindi bayad ang mga matataas na opisyal ng sundalo at pulis, dapat magbigay sila ng manifesto laban sa panggigipit kay Colonel Grijaldo. Pareha silang government employee, tutulong din ako, sana walang conflict of interest yan. Wala naman po, marunong naman po si Baste. Alam niyo po na hindi sa kanya dedirekta yun. Alam niyo po yun. Marunong po yan mga yan, hindi po yan dedirekta sa account ni Baste. Si Lenny lang po gumagawa. Boss Bats, naniniwala ka ba na ang 1.4 billion a day ay napaghati-hatian na? Ayan, posible po yan. Kasi wala tayong nakikita eh. Boss, mag-addict na din ako. Bayani pala ang tingin ng mga administrasyon. Dadami pa naman Shabu dito sa Cavite, Dasma, James Kanja. Ibig nyo sabihin, dalawang remulya na ang nasa pamahalaan at matataas, DILG.
at DOJ. Marami pa rin. Aba, adik yan, suportahin nyo. Sino po ang adik? Si Colonel Grijaldo? Ayusin mo, Calixto, bago kita tanggalin. Sige, bibigyan kita ng paliwanag. Magpaliwanag ka. Yes, supportahan na natin ang gumagawa ng tama. Salute at focus ka lang, Colonel Grijaldo. We will support you. Count me in, sir. Ay, late ako, kat-kat. Dapat ang alma mater ni Grijaldo must be proud and help. Support ako sa panawagan ni Mayor Baste. Support. Yes, Sir Badong, tutulong din po ako, Regine. Kanina si Rodolfo Crazy Brooks. Six Sense Bongbong Marcos Magellan Jr., worst president, best scammer in history of the Philippines. Actually, kasalanan din natin. Idol niya nga tatay niya eh. Tapos mag-expect pa tayo. 'Di ba? Ano ba i-expect niyo diyan? Idol niya nga tatay niya. Hindi natin na ano 'yun, no? Support Attorney Bundok, solid sa Senado, may talino at bangis. Correct. JC Official, Katkat, Crazy Brooks. 3 months pa bago mag-retire si Marbil, dapat maprotektahan si Colonel Grijaldo. Boss ba, si privatize daw ang EDSA at isusunod ang San Juanico Bridge. Hindi pa ako tao, EDSA na yan. Mga nag-iisip, Boss Baz, di kaya marami nakatagong droga itong si Marbil, gusto niyang ipalako sa mga pusher? Ewan ko ba riyan kung bit nagsasalita ng ganyan. And to think he is, no, the chief PNP. Chief. Hindi chief, ha? Chief. Paano ba ang makatulong? Boss Baz, supportahan namin si Baste from Poland, OFW. Calixto, Grijaldo, bangag ka ba? Di na tayo nagtaka na may bagong party list na si Sibol, sikat kasi ito, addict party list. Nais ni Marbil matulad sa Mexico ang Pilipinas. 1/4 lang ang paghatian ng 3/4 para kay Palaka. Bawi na lang tayo sa 2028. 2025 pa lang po. Kasi ganito po yan, eh, no? Pag 2025 po, mas marami na ipanalo natin. Mag-iisip na po yung mga yan. Hindi natin kaya to. Mapipigilan po natin yung impeachment kay Sara Duterte. Mapipigilan po natin yung mga tangkang panggigipit kay Tatay Digong. Pag naipanalo po natin yung mas maraming senador. Ibig sabihin, ginawa na nila lahat ng dapat nilang gawin. Pero hindi pa rin nila napataob si Tatay Digong, si Sara Duterte. Malamang sa hindi, maging presidente na si Sara sa 2028. Kaya makikita na po natin yan, iiwan na nila yan si Martin at si Bongbong Marcos mula 2025. Yun po yung gusto natin, no? Para makaporma na po yung Pilipinas. Simulan na po natin yung pagbabago ngayong 2025 pa lang, hindi po yung 2028. Kasi baka at that time, durug-durug na tayo. Imaginin po ninyo, ano ang gagawin nila pag naipanalo nila mas maraming senador? Ang isip ng mga yan, mga Pilipino, kahit na anong gawin na natin, kami na natin ang lahat, basta magpaayuda lang tayo, panalo pa rin tayo. O, yun po ang magiging isip niyan. Kaya lalo maghirap. Pero pag naipanalo po natin na mas maraming Duterte, ganito po magiging isip ng mga congressman na yan. At lahat po ng mga local. Delikado tayo rito pag hindi natin pinagpag itong si BBM. Dapat makakawala tayo sa anino nito. Kasi siniraan at lahat. Gumamit na tayo ng kung ano-anong mga survey company. Panalo pa rin yung mga kandidato ni Digo kahit mga hindi ganong kilala. Kahit mga first timer. Nanalo pa rin si Marcoleta, si Vic Rodriguez, si Bato, si Go. Siniraan na natin na siniraan. Nanalo pa rin yung mga bagito na si Bundok, si Philip Salvador, si Chavit Singson.
Bagito lang sa Senado. Yung mga unknown na sila, sino sino na nga yung dalawa? O si Pastor Kibuloy, nakilalang kaibigan ni Duterte. Grabe po itong puwersa na to ni Sara Duterte. Hindi po kayang i-stop to. Ganun po magiging isip. Si Hinlo tsaka si Lambi na never heard, nanalo. Aba, mahirap pong kalabanin na itong mga Duterte na to. The best na plan kung si Tatay Dig sa speaker. Kaya pala naging nagbibigay. Ano ba to? Bakit ang dami? Bakit ikaw na nakita ko BBS Las Vegas? I-contempt mo na yung mga yan. Gunggong dyan, kagaya ni Quadra Poros. Mas magaling mag-interview si Karen Davila kaysa kay Pinky Webb. Hindi man lang inusisa yung point ni Marbil regarding sa drugs. Helps the economy during the Marcos administration. Alam niyo po kung bakit? Kilala niyo naman si Hubert Webb, kapatid niya po yun. Do I need to elaborate? Miss Crazy, magaling kang promoter, ano ba work mo? Ang problem kasi sa administration, walang spokesperson, wala kang mapagtatanungan at walang nagbababala. Huwag kalimutan ng 2025 referendum, isabay sa election. Bakit po isasabay? Bakit po tayo papayag? Chief PNP Marbil Flo. Yan ang tatak ni Tatay Duterte kaya minahal sa kababayan natin. Sama po Attorney Hinlo, Attorney Lambino. Kawawa si Grijaldo, baka ipagurgur ni Kokak. Kasi kinalaban ni Grijaldo sila ang may hawak ng kapangyarihan. Huwag naman po sana, kawawa pamilya niya. Sabi ni Chief Marby, okay lang daw mag-drugs. Boss, yung topic mo last paglilibing Marcos ay campaign promise para klaro po ang mga loyalista, pinagdedebatehan pa. Wala kaming pakialam sa debate nyo. Kung ayaw nyo tanggapin, talagang mga bulag kayo sa katotohanan. Kasi ayaw nila magkaroon ng utang na loob. Peps, you said promoter, so I promote anyone as long as DDS tayo lahat. Ikampanya ang Team Duterte. Yung 7 members ng OVP, pinapa-lookout bulletin ng DOJ, sure ako, magagalit si Inday niyan. Correct. Boss Bad, sa balita, grabe ng krimen, tapos utang, bakit? Why support PRRD? Shout out OFW Japan Idol. Ganito po yan, no? Kayo pong mga tagalabas ng bansa, kitang-kita nyo, di ba? Kitang-kita nyo yung, putya, bakit ganun? Tapos nagtataka kayo ngayon. Bakit yung mga Pilipino sa Pilipinas, bakit parang inip na kayo sa aksyon, di ba? Kasi nga, kitang-kita ninyo, nasa labas kayo eh. Dito po, pag narito kayo sa Pilipinas, lunod na lunod kami sa mga propaganda nitong mga media, propaganda ng mga trolls. Kaya nga, kailangan po talaga yung mga katulad namin na magpapaliwanag, walang katapusan. Walang katapusan po kasi yung media, mahirap pong kalaban ng media. Siyempre, hindi naman nakakarating na dyan sa inyo gaano yung media sa Pilipinas. Dito po, lunod na lunod kami. Kaya kinakailangan pong makahinga nitong mga tao rito sa Pilipinas sa pamamagitan ng panonood sa mga vlogger. Yung mga vlogger din po minsan, hindi ko naman po nila lahat. May mga vlogger din po ng mga Duterte na lunod din po sa media. No? Meron din po mga vlogger na may abang agenda. Kaya ang dami pong binabaka ng mga Duterte vloggers. No? Gusto po naming ma-promote na iboto natin Duterte lang. Pero meron pong mga vlogger mismo nagsabi, wag iboto si Bato, wag iboto si Bongo, wag iboto si Philip Salvador dahil ayaw nila sa artista. Napakahirap po. Yan po yung dito, yung laban ng mga vlogger dito. Kaya naunawaan ko kayo sa ibang bansa eh. Hindi naman kayo nalulunod ng propaganda ng media natin sa Pilipinas. Dito po, lunod hanggang dito na po. Minsan magigising ka, magagalit ka na lang.
Maasar ka na lang. Bakit ganitong balita? Bakit panay paninira sa Duterte? Pero bagamat sumisigap, hanggang dito po yung propaganda nila, lunod na lunod. Mabuti na lang po nakakahinga pa ang mga katulad namin para magbigay ng... Kami rin po nahihirapan. Nakala nyo ang sakit po sa kalooban na mabasa araw-araw yung paninira. Pero kinakailangan mong bakahin eh. Kahit minsan feeling mo nag-iisa ka na lang. Kinakailangan po lumaban. Crazy, every 6 years po ba ang barangay captaincies? Ipanaw, party list. Chavit Singson for senator, suportado rin ni FPRRD. Marbil, hindi magtataka na meron tagaluto ng drugs yan. Yung nawala drugs, baka pinadrugs recycled niyan, isang iskalawag na pulis. Boss, atin ba si Tatay Dig sa November 7 hearing? Hindi ko po alam. Revolusyon ng sagot, Mahirap yung madugo na. Dito sa channel na to, both straight kami, Duterte lineup, walang excuses. Lahat kami dito sa Bohol, fully support DDS. Hindi talaga sila diehard supporters kung hindi sila straight vote. Yun na nga po tayo pa yung naakusahan tayo ang hindi totoong Duterte supporter. Marami po talagang marami po talaga tayong kalaban mo na yung mga tunay na kalaban. Kalabanin mo pa rin yung mga ideyang pinalalaganap nitong mga masikat. Ayun yung problema. Kung ako sikat, kung sikat lang ako na vlogger, wala akong problema eh. Puta, dudurugin natin yung mga. Kaya lang, hindi tayo sikat eh. Subukan mong banggain yung mga sikat na vlogger, di ewan ko lang kung saan pulutin yung channel ni Badong. Kasi sa totoo lang, sinong maniniwala na ako ang Duterte supporter at sila, ganun talaga eh. Marami talaga tayo. Kaya kinakailangan lang natin tulong at hindi po solusyon yung mang-away tayo ng mga Duterte vloggers. Hindi po, never po solusyon yan. Ipatanggap po natin yung katotohanan. Katulad niyan, si Bato at si Go, nagtatanggol kay Tatay Digong dun sa Senate hearing. Di ba? Oh. Si Robin Padilla, na sa tingin ninyo, kaya nyo hindi buboto si Philip Salvador, ay nadala kayo kay Robin. Nakita nyo naman yung opening statement ni Robin. For the first time, nakakabilib. Kaya hindi tayo mananawa dito sa channel natin. Kahahanap, kasusuri ng mga balita na papabor sa mga Duterte. Hindi naman papabor dahil paborito natin sila, papabor dahil yan ang katotohanan. Sa katotohanan tayo kumampi. Bakit natin maglalaglag tayo? Naton Bukmo Sir Buds, kabaro natin. 1.3 likers, more power to all of us. God bless. Thank you for your hard work sa pagpapalaganap ng katotohanan, Sir Buds. Pinaka-cancel ka namin. Pinapaka-cancel na namin ang subscription sa TFC at GMA, tipid pa. Likes na kulto, Sir Buds. Totoo po yan, bakit need mo awayin ng same lang naman, Duterte supporters? Tama! Wala pong away. Basta po, patuloy tayong magpaliwanag na dapat lahat ng in-endorse, dapat lahat ng suporta. PDP lineup, Go, De La Rosa, Bundok, Salvador, Hinlo, Lambino, PRRD endorse, Marcoleta, Rodriguez, Kibuloy, Singson. Duterte pa rin. Ibalik ang mga Duterte. Natumbok mo, sir, about katotohanan. Yun na. JCC ang problema, hindi niya alam man, korap, kaya gustong-gusto nila, nalulugi pa siya, palagi ang bisita. Papabor kasi sa papabol. Sabi ni Baste, ninja cup si Marbel kahapon. Actually, gusto ko panoorin, kaya lang na 2 oras kagad, pero bibigyan natin ng time yan. Wala nang naniniwala kay Marcos. Kawatan kahit showtime, nasusuka na sa Marcos. Biruin mo si Vice Ganda, putya, binanatan yung 90 billion transfer ng
Kahit po walang alam sa politika yun, ganun po, nakakasuka talaga. Biruin mo, health, ililipat mo. Ang hindi, Vice Ganda, eto baka hindi mo pa alam. Magugulat ka pag nalaman mo to. Para po kay Vice Ganda, etong portion na to, parating nyo po. To Vice Ganda, nagagalit ka na na gagamitin nila sa iba yung PhilHealth. Pero mas magagalit ka siguro kung malalaman mo na uutang tayo matapos kunin sa PhilHealth yung 90 billion, uutang tayo sa World Bank para sa health. Naniniwala ka ba gagamitin nila yung 90 billion sa ibang bagay na hindi natin alam kung saan nila gagamitin? Ang program kasi. Tapos pagdating na eto po, nakatakda na tayong mangutang para po sa health. Bakit mo pa kukunin yung pera tapos uutang ka rin pala? Kompleto na ba line up? Hindi pa po. Ngayon. Daki Del Rosario, take care dyan, sir. Para sa katotohanan, boss, Buds, handa rin ako mag-donate, Colonel Grijaldo. Pero hindi nila mawawalis ang SMNI, andyan pa rin, bumabangon at andon ang mga banateros. Miss Chrissy, update mo mga vlog mo. Sir Buds, matatalino ang naniniwala sa katotohanan, mga bobo naniniwala sa mga mambubudol, tulad ni Vice Gandang Kabayo na mambubudol. Bakit naman? Okay yan, wag ka pabor sa atin. Di naman natin kaano-ano yan. Kusog kaayo, Imo Vlogs, diri sa Davao, mabuhay Badong Aratlis Vlogs. Maraming nanonood sa'yo dito sa Davao, mabuhay ka. Mabuhay po kayo dyan sa Davao. Mahal na mahal ko po kayo. Wala lang akong pamasahin papunta niya. Boss, kaya ayoko sa iyo, masyado mong ginagalingan, kaya hindi ako makaalis sa channel mo.